Ang alamat ng sibuyas. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang batang nagngangalang Sibuyas. Si Sibuyas ay isang ulila. Wala siyang magulang, walang tahanan, at walang makaramay sa kanyang pag-iisa. Lagi siyang nakikitulog sa mga sirang bahay o sa mga lumang kubo na walang nakatira. Dahil dito, siya ay madalas magkasakit at nagiging tampulan ng tukso ng mga bata sa baryo. Sa tuwing siya ay makakasama sa laro, siya ay laging binibiro at pinagluloko ng mga kalaro. Tinatawag siyang iyaking bata dahil madalas siyang umiiyak sa bawat panunukso. Subalit, ang totoo, ang kanyang mga luha ay hindi lamang bunga ng tukso, kundi ng malalim na kalungkutan na dulot ng kawalan ng pamilya. Palagi niyang pinagmamasdan ng ibang bata na masaya kasama ang kanilang magulang at hindi niya mapigilan ang mapaluha. Habang tumatagal, unti-unting nanghina si Sibuyas dahil sa init at lamig na nararanasan niya sa labas. Nagkasakit siya ng malubha. Walang naglakas loob na tumulong sa kanya kahit alam ng lahat ang kanyang kalagayan. Hanggang sa isang araw, tuluyan nang namaalam si Sibuyas. Nang nalaman ng mga tao ang kanyang pagkamatay, marami ang nalungkot at nagsisi. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na nila naiparamdam ang malasakit na kailanman ay hinangad niya noong siya'y nabubuhay pa. Pagkaraan ng ilang araw, may mga bata na naglalaro malapit sa huling tinuluyan ni Sibuyas. Sa kanilang paglilibot, may napansin silang kakaibang halaman na tumubo sa lupa, kung saan madalas maglagi ang batang ulila. Ang bunga nito ay bilog, maliit, at tila hugis luha. Sa kanilang pagkamausisa, dinala nila ito sa kanilang mga magulang. Sinubukan ng kanilang mga magulang na tuklapin ang balat ng kakaibang bagay na iyon. Sa kanilang pagbukas, nagulat sila nang biglang tumulo ang kanilang mga luha. Hindi nila maipaliwanag kung bakit. Ngunit tila may nadama silang lungkot na bumalot sa kanilang puso. Naalala nila si Sibuyas at ang kanyang walang tigil na pagluha habang siya ay nabubuhay. Mula noon, tinawag nilang Sibuyas ang halaman na iyon bilang pag-alala sa batang ulila. Sa paglipas ng panahon, tinawag na itong sibuyas ang bagay na kilala ngayon sa pagtulo ng luha tuwing hinihiwa o binabalatan. Aral ng kwento? Ang alamat na sibuyas ay isang paalala na matuto tayong makisimpatya sa damdamin ng iba. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng ating kapwa, kaya't maging maingat tayo sa ating mga salita at kilos. Ang bawat patak ng luha ay sumasalamin sa hirap at bigat ng dinadala ng isang tao. Maging mabuti at maunawain sa lahat ng ating nakakasalamuha, sapagkat ang ating malasakit at pakikiramay ay maaaring makapagpabago ng buhay ng iba. Mga tanong? Una, bakit tinawag si Sibuyas na iyaking bata? Pangalawa, ano ang dahilan ng kanyang kalungkutan? Pangatlo, ano ang ginawa ng mga tao nang makita ang kakaibang halaman na tumubo? Pang-apat, ano ang natutunan mo sa kwento ni Sibuyas? Panglima, paano mo maipapakita ang malasakit sa ibang tao, lalo na sa mga nangangailangan? Ang kwento ng alamat ng sibuyas ay hindi lamang isang alamat, kundi isang mahalagang paalala sa ating lahat. Huwag nating hayaan na maging huli ang ating malasakit, maging maingat sa ating mga salita at kumilos tayo ng may kabutihan sa puso. Sa bawat luhang tumutulo, sana'y matutunan natin ang halaga ng pakikiramay at pagmamalasakit sa ating kapwa. Kung may magagawa kang mabuti, huwag mo na ang ipagpaliban.
Gawin mo na ngayon upang wala kang pagsisihan sa huli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Aling Tetay's Kwentong Pambata para sa mas marami pang kwentong puno ng aral at inspirasyon. Maraming salamat sa panonood!